Humarap sa Manila RTC ang isa sa mga testigo sa pagpatay umano sa Navy NC na si Philip Estaño. May 19 na taon na ang nakakalipas. Para sa karagdagang detalye, may live report si John Consulta. John? Sige, sa kauna-unang pagkakataon, humarap sa Manila RTC Branch 6, si Technical Sergeant Janicio Samiran ang umano'y pinuno ng investigation team ng Navy Provost Marshal na nag-imbestiga sa mga sinasabing sangkot sa pagpatay kay Ensign Philip Estaño. Bantay sarado si Samiran ng mga tauhan ng Department of Justice Witness Protection Program. Sa kanyang pagsalang sa witness stand, sinabi ni Samiran na noong September 28, September 29 taong 1995, nagsagawa siya ng investigasyon at nakausap ang mga sinasabing sangkot sa murder case. Nakausap daw niya noon si Petty Officer First Class Carlito Amoroso sa BRP Bacolod na nakadaong sa Sangley Point at umamin daw sa kanya sa loob ng kanilang isang oras na pag-uusap na sangkot siya sa pagpatay kay Estaño. Pero binalaan daw siya, Jiggy, na huwag hindi daw ilalabas ang naturang impormasyon dahil siguradong papakin daw siya pag ginawa niya ito. Tinangka ng abogado ng 10 akusadong Navy officer at personnel na i-discredit si Samiran sa magitan ng pagpapakita ng dokumento na nagsasabing wala record ang naturang investigasyon. Nasa Subic daw ang PRP Bacolod at wala umano sa Sangley Point. At nanalasa din daw noon ang bagyong Mameng, bagay na sinalag ni Senator Aquilino Pimentel, abogado ng pamilya Estaño. Ayon kay Ginoong Felipe Estaño, nilapit daw ng isang pastor sa kanilang pamilya si Samiran nang mapakinggan ang kanyang kwento at nalalakad sa kaso. Naniniwala ang pamilya na pinatay ang kanilang kaanak at hindi nagpakamatay dahil sa kagustuhan niyang ibunyag ang iligal na pagdadala ng troso mula Tawi-Tawi papuntang Subic para pagkakitaan umano ng mga tiwaling Navy officials. Iling lang din ang itinugon na Jiggy ng witness ng tanungin kung ano ang kanyang pakiramdam sa pagharap sa unang pagkakataon sa korte sa kauna-unang pagkakataon. Sigaw naman ng mga akusado sa panayan ng media ay nagsisinungaling daw itong si Samiran. Samantala ay nagpasok ng not guilty plea ang mga akusadong sundalo sa kaso sa sinagawang arraignment kanina, 19 na taon mula nang mapatay si Estaño. Yan mula latest mula pa rin dito sa ating area, balik to Jiggy. At dyan natagalan bago humarap itong witness ng pamilya Estaño dito sa kasong ito, no? Ito ba'y dahil sa banta sa kanyang buhay o hindi lamang agad siya, kumbaga, nadiskubre para magbigay ng kwentong ito? Alam mo, Jiggy, sinasabi dito ng pamilya Estaño, ng kanilang nakaharap itong testigo, yun ang sa kanilang tinanong, ano? At sinabi daw nitong si Samiran ay nagkaroon daw siya ng pagkakataon na mapakinggan yung mga lumulutang na impormasyon at aminado siya na nagkaroon siya ng pangamba sa kanyang buhay. Subalit nung siya na ay may kagustuhan ng o nagdesisyon ng lumapit at lumutang, siya naman ay nagkaroon ng stroke, Jiggy. Kung kaya't kinailangan daw siya magpagaling at dumating na raw itong pagkakataong ito, ay nagkaroon na raw ng tsansa para siya makipakilala sa pamilya Estaño at ito na nga yung naging bunga noong pag-aantay na yon at sa paniwala ni dating Senador Aquilino Pimentel na abogado ngayon ng pamilya Estaño ay matibay ang kanilang hawak na ebidensya dahil direct knowledge daw ang hawak nitong si Samiran. Jay. At anong reaksyon ng pamilya kanina nung after 19 years, ngayon lang nagawa yung arraignment laban dito sa mga suspect? Anong naging reaksyon ng pamilya Estaño dito? Alam mo, Jiggy, hindi may paliwanag talaga yung saya nitong pamilya Estaño dahil dun sa ating pagdalo nung pagdinig kanina, no, ay nagkaroon biglaan yung nangyaring pagdiretso sa arraignment nitong mga akusadong Navy officials at mga empleyado o tauhan ito ng ating Philippine Navy na nasangkot sa kaso. At sabi nga nila ay natutuwa sila sa naging paglabas ng ilang mga detalye at umaasa sila na sa paggulong ng proseso nga ng korte ay maaari pang mailatag, no, itong iba pang mga impormasyon na kanyang hawak. Sumailalim kanina, Jiggy, sa cross-examination ng depensa itong si Samiran at sinasabi niya na matibay daw talaga itong hawak niyang mga hawak kanyang impormasyon at umaasa sila na ito na nga yung magdidiin daw dito sa mga umano'y pumatay sa kanilang anak. Jiggy.
Maraming salamat, John Consulta.